Morning po sa ating pong lahat. Morning. Okay, madalas ang buhay natin sa mundo ay kinakategorize natin bilang punong-puno ng mga kung tawagin natin na unfairness. Napakaraming unfair na tao. Hindi yung katabi mo ha. Baka katabi mo mukhang unfair lang, pero fair yan. Okay? So maraming tao, unfair talaga. Kaya minsan, sabi natin, napaka-unfair ng magulang ko, napaka-unfair ng teacher ko, napaka-unfair ng mundo sa akin. Minsan, di ba napansin nyo, may mga tao na mamahalin mo pero hindi ka mamahalin in return. Unfairness yun. May mga tao masisipag, dugo at pawis ang puhunan sa trabaho, ma-promote lang sila pero hindi na-promote. Samantalang yung iba, sisip-sip lang napopromote. Di ba napaka-unfair? Yung iba naman, yung gabi gagawing araw, kayod marino, pero hindi pa rin umaasenso. Meron namang mga tao, pasimple-simple lang, pakuya-kuya-kuy lang, yung pera ang bilis pumasok para sa kanila. Parang andali ng buhay. May mga taong ang babata pa, hindi pa dapat mamatay, pero namamatay. Meron namang kotang-kota na, di ba? Mga kulang na lang ay tubuan na ng kabuti sa sobrang tanda, ay hindi pa mamatay-matay. Ano? Parang napaka-unfair ng buhay kung ganun ang pananaw natin. Di po ba? Kaya ang tanong madalas ng tao, why good things happen to bad people? Bakit nga ba yung maganda nangyayari sa masama? And why bad things happen to good people? Bakit nga ba yung pangit, yun ang nangyayari sa mabubuting mga tao? We love to watch and read stories that have happy ending. Like fairy tales, like movies and teleserye na sa simula yung bida ay bubugbugin. Sa bandang huli siya yung mananalo. Parang si Kuya Tanggol lang yan. Ano? Last Friday yata yung last nila. Panalo ba siya? Patay ba siya, buhay? Hindi kasi ako nanonood. Sige na, mga pa-style kayo hindi nanonood. Patay siya, buhay. Buhay! Siyempre, bida yun. Ano? Siyempre, natalo niya lahat ng kalaban niya. Ano? Ganun naman ang bida sa simula. Nabubugbog, sa simula tatamaan ng bala. Pero in the end, siya pa rin ang panalo. Kasi siya ang bida. So, ganun ang mga napapanood natin na gustong-gusto natin. Yung sa simula, apihin siya, pero sa bandang huli, siya pala ang tunay na anak nung mayaman. Diba? Ganun yung nangyayari. In other words, may happy ending. May magandang katapusan ang kwento ng buhay. Ganun din ang kwento natin sa buhay na ito. Kung ang buhay mo ngayon parang mga kumunoy na pagdurusa, huwag kang mag-alala, may happy ending na nag-aantay para sa iyo. Believe me, maraming galing dyan, but look at them now. Maraming mga tao hindi alam kung saan pupunta, anong gagawin, paano babangon, pero ngayon tingnan ninyo sila. Kasi nga, hindi pa tapos ang kwento mo. So magantay ka, babangon kang muli, makakatayo kang muli, so magiging maayos ang lahat kasi may happy ending ang buhay. Maaring ikaw, ang buhay mo noong 2025 o hanggang ngayon nagdurusa ka, kamag-alala, matatapos din yan, may magandang patutunguhan ang lahat ng bagay. Like the story of Ruth na pag-uusapan natin today. Sabi nga natin, women's month pa rin, mga babae pa rin sa Bible ang ating pinag-uusapan. Kaya napakapalad ng mga kababaihang ito. Ano? Hanggang ngayon, usapan natin sila. Ano? Pero yung application is for all. Babae lang ang pinag-uusapan, pero yung lesson nito para sa lahat. So pag-usapan natin si Ruth, anong ang pangit ng simula ng kanyang buhay at kung paano nagkaroon ng masaya, maganda at happy ending ang buhay niya. Ruth 1, 3-5. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin si Mahlon at si Kilion. Kaya si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Sa salitang sanlibutan, pwede nating sabihin, napakamalas ng si Ruth. Diba? Kasi lahat halos nawala sa buhay niya. Ruth, young husband, died. Ang sabi ng verse, halos 10 taon lang silang nagsama,
namatay ang kanyang asawang lalaki. Diba? Then her father-in-law died also. So yung kanyang biyanan na lalaki namatay din. And her brother-in-law also died. Nakita nyo, in biblical context pa rin, naunang namamatay, sino pa rin? Kaya hindi ko tinatakot yung mga lalaki, be ready. Nauubos talaga tayo. Kaya huwag kayong magtataka kung konti kami pag sa gawain at sa simbahan. Kasi marami sa amin namatay na, naubos na. So lahat nangamatay yung lalaki. Alam niyo ibig sabihin nung nangamatay lahat ng lalaki sa buhay nila? She suffered poverty. Kasi noon, pag biyuda ka, kawawa ka talaga. Kasi ang mga babae, lagi natin pinaulit-ulit, in biblical context, from Old Testament up to New Testament, nakaasa lang sa lalaki. Una sa tatay nila, ngayon pag nag-asawa sila, sa asawa nilang lalaki. Ngayon pag namatay ang asawa nilang lalaki, sa anak nilang lalaki. In this context, patay na ang biyanan, marahil patay na rin ang kanyang magulang, patay, wala rin silang anak, patay ang asawa niya, patay ang kanyang bayaw, lahat ng lalaki sa buhay nila, patay. So anong ibig sabihin? Gutom yun. Hirap ang kanilang nararanasan because a woman without a man is a woman without hope. Noon. Diba? Iba na ngayon. Ngayon kasi, a man without a woman is a man without hope. Baligtad na yan. Pero in biblical context, pag ang babae walang lalaki sa buhay, kawawang-kawawa yun. Diba? Kaya yun ang ibig sabihin. Para mas maganda. Sabi ba palitan? Okay? So yun ang ibig sabihin. So kawawang-kawawa sila. Kawawang-kawawa sila. Hopeless sila. So naiwan ang tatlong babaeng ito, meaning walang bubuhay sa kanila. So kawawang-kawawa sila sa kanilang sitwasyon. Hindi ito naiintindihan ng mga babae ngayon. Kasi tayo ngayon, di ba, iba na ang mga babae. Kahit mawala ang lahat ng lalaki, mabubuhay sila. Marurunong sila Di ba? Ganun yan. Kung noon, pag namatay ang lalaki, ang biyudang babae, kawawang-kawawa. Ngayon, pag namatay ang babae, siya ay nabiyuda, doon niya ang kalalabasan. May pensyonada ka. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Pero noon, hindi ganun. Kaya hindi natin naiintindihan yung context nila in this story. So meaning, Ruth was in pain. Sobrang sakit, sobrang hirap, masakit na sa loob kasi nangamatayan na sila, masakit pa sa bulsa kasi wala silang pera, wala silang makakain. So napakabigat ng kanilang pinagdadaanan sa buhay. So kung iisipin natin, parang napaka-unfair. Kasi mabuting tao si Ruth. Wala naman siyang ginagawang masama. Ang katunayan, napakabuti niyang tao. Tingnan niyo mga kapatid. Verse 16 and 17. Sumagot si Ruth, "Huwag ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo. Maliban na lamang kung magpaghiwalayin tayo ng kamatayan." Sabi kasi ni Naomi sa kanyang mga manugang, sabi niya, maghiwa-hiwalay na tayo. Total, wala na tayong mga lalaki sa buhay. Ngayon, kung tatlo tayong magsasama-sama, dahil lalong gutom yun. Umuwi na kayo sa bahay niyo, uuwi na ako sa amin, kanya-kanya na tayo. Yung isa umalis, si Orpa. Si Ruth, matigas ang paninindigan at pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Sabi niya, "Nanay, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Ang tanda-tanda na po ninyo. Parurusahan po ako ng Diyos pag hinayaan kong magkahiwalay tayo." Kaya sabi niya, kung saan kayo pupunta, doon na rin ako pupunta. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Saan kayo ililibing, doon ako ililibing. Kamatayan lang po ang maghihiwalay sa atin. Take note, manugang ang may dialogue nito. Dapat ito dialogue ng asawa. Pero ito manugang ang may dialogue. Yung mga manugang dyan, kaya nyo ba sabihan na nyo yan? Kasi mo, saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay.
Saan kayo ililibing? Doon ako ililibing. Paghiwalayin tayo ng kamatayan. Ano? Mamatay ka na. Sasabihin siguro kasunod. Ano? Di ba? Grabe ang pagmamahal niya sa biyanan niya. Kasi mabuti siyang tao. Mabuti siyang babae. Mabuti siyang nilalang. Pero sa kabila ng kanyang pagiging mabuti, puro kapaitan ang naranasan niya sa buhay. Di ba? Napakapait ng nangyari. Chapter 2, verse 1 and 2. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan sa mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Sa pagbalik nila sa Bethlehem, sila po ay walang makakain. So itong ginawa ni Ruth, sabi niya, nanay, maiwan muna kayo riyan, kayo manguyakoy-yakoy muna dyan, ako po'y mamumulot muna ng mga uhay na pwede po nating kainin. Ano po? So, saktong-sakto po, anihan po dun sa kabilang bayan, ako po'y makikipulot ng mga uhay. Ano po? So nakita nyo, kung gaano siya mapagmahal, hindi niya pinagod ang kanyang biyanan, kundi handa niyang buhayin ang biyanan niyang ulila na rin. Kaya sabi niya, mamumulot po ako ng mga uhay. Alam niyo yung mga pamumulot na ganyan? Ako na-experience kayo, nung bata kasi ako, nagbubukid po kami. So namumulot kami ng mga uhay ng palay na nalalaglag doon sa mga gumagapas. So pupulutin namin yon. Araw-araw ganun ang ginagawa namin hanggang sa makarami kami. Tapos yun ang babayuhin namin, gigiikin o kung ano mang gagawing bigas o kay bebenta, etc. etc. Yun ang ginagawa ni Ruth. Namumulot siya ng mga uhay, nababayuhin niya, pagkatapos yun ang kanilang gigilingin at kakainin at gagawin tinapay. At bubuhayin niya ang kanyang biyanan. Verse 3, nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak na Elimelech. Take note, napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. So saktong-sakto, kamag-anakan nila yung lupain na kanyang pinamumulutan. Tapos ang ending ay napakayaman nito, nagmagandang loob pa kay Ruth, binibigyan siya ng merienda, binibigyan siya ng mga, sabi pa niya sa mga tauhan niya, pag binasa ninyo yan, maglaglag kayo ng marami hatang may mapulot dyan. So ganun ang ginawa niya. Yan ang love story nitong dalawang ito. Fast forward tayo, chapter 4 verse 13. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang taot ng anak ng isang lalaki. Sa dami ng hirap na kanyang dinaanan, may happy ending. Anong happy ending? Napangasawa niya ang pinakamayaman at iginagalang sa kanilang lupain si Boaz. Magugutom pa ba si Ruth at si Naomi? Hindi na. Mamumulot pa ba siya ng uhay? Hindi na. So maganda na ulit ang kanyang buhay kasi pinagpala siya ng ating pong Panginoon. And take note, hindi lang sa material. Binigyan pa siya ng anak, tinanggal sa kahihiyan. Diba? Kasi binigyan siya ng anak at hindi basa-basa ang anak niya. Ha? Alam niyo ba kung ano yung naging anak niya? Yan ang pinagmulan ng lahi ni Jesus. Tingnan niyo, Matthew chapter 1, 1-5. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesus Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham. Nag-start tayo kay Abraham, Isaac, Jacob, Haring David, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Huda naman ni Fares at ni Zara kay Tamar, Fares, Esrom, Aram, Abinadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth at Jesse na ama ni Haring David. So nakita niyo mga naging anak niya? Then kanino ba nagmula si Jesus? Saan ka ni Haring David? Kaya di ba pag merong mga may sakit, anong sigaw nila? Jesus, anak ni David. Di ba? Kasi nagmula siya sa kanyang lahi. Grabe ang blessing. Mamamatay na lang sana siya sa gutom, pero dahil hindi siya bumigay, hindi siya nagpadala sa hirap ng buhay, she move on.
naging mabuti sa kanyang biyanan, pinagpala siya ng Diyos, hindi lang ng yaman sa lupa, kundi ng yaman ng anak dahil sa kanya nagmula ang lahi ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yun ang pagpapala na kanyang tinanggap sa buhay. So mukhang unfair ang buhay sa simula. Pero hindi unfair ang Diyos na hindi niya nakikita yung nangyayari sa buhay natin. Just be patient. Huwag lang tayong bibitaw sa Kanya. Sabi nga ng iba, may awa ang Diyos. Mag-antay lang tayo ng tamang pagkakataon. Sabi ng isang kanta, in His times, He makes all things beautiful. Basta mag-antay tayo sa tamang panahon, takdang panahon, sa panahon ng Diyos, He makes all things beautiful. So nag-antay si Ruth ng perfect timing, sa God's timing, kaya naman pinagpala siya, meaning nagkaroon ng happy ending ang kanyang buhay. Yun ang kwento ni Ruth ng pagdurusa at pagtatagumpay. Anong kwento naman ito sa ating mga buhay ngayon? Number 1, all our pains, problems, sufferings, illness, sadness, loneliness, financial crisis, everything na nagpapahirap sa buhay natin will ease soon. Matatapos din ang lahat, lilipas din ang lahat, hindi forever ang paghihirap na nararanasan natin. Lahat ng meron tayo na dinadaanan sa buhay, pansamantala lamang. May hangganan ng lahat ng ito. Kaya dapat ang dialogue natin sa sarili natin, pag namumroblema tayo, lilipas din yan. Sabi mo sa katabi mo, may problema yan lilipas din yan, sabi mo. Pag nagugutom siya, sabi mo, lilipas din yan. Diba? Halimbawa, wala kang pambili ng pagkain, nasa biyahe ka, gutom na gutom ka, anong sinasabi mo sa sarili mo? Lilipas din yan. O mag-antay ka ng 30 minutes, lumilipas din, diba? O, I'm not saying magpalipas kayo ng gutom, masama yun. Pero ang point lang natin, kung may pagdurusa kayo, ano mang pagdurusa yan, lumilipas din. Diba? Pumunta kayo ng handaan sa Dibu, alas 4 law, alas 4 pa lang ay naroon na kayo, pero nagpakain alas 9 na. Diba? Ganun kayo, gutom na ako, hindi pa nagpapakain. Oh, diba? Parang makaka-relate kayo riyan. Oh, pero mamaya, ano sasabihin nyo? Busog ka na. Lumipas din. Lumilipas lahat ng pagdurusa na nararanasan natin sa buhay because hardship are not forever. Pain, sorrow, hurt, problems, conflict, any situation ng buhay natin, lumilipas lahat yan. Hindi tayo laging may sakit. Hindi tayo laging may problema. Hindi tayo laging wala. Hindi tayo laging naghihirap. Hindi buong buhay natin impyerno. Okay lang. Kapag namatay tayo, di tapos lahat ng paghihirap. Sabi ng awit 30 verse 5, ang abang may hapis at tigmak ng luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway, wala ng lungkot, kapalit ay galak. Nakita niyo yung short term ng problema? Sabi niya, nung gabi, buong magdamag, tigmak ng luha, yung aking buhay. Iyak lang ako ng iyak, problemado ako. Pero pagbukang liwayway, pagsikat ng araw, wala nang lahat, kapalit ay galak. Imagine niyo yung mga kapatid. Kagabi lang umiiyak ka, ngayon tumatawa ka na. Kahapon lang problemado ka, ngayon mas problemado ka. Malay nyo bukas wala na yun. Matatapos din yan. Ngayon, kung nag-upgrade yung problema mo, di ba? Huwag ka mag-alala. Matatapos din ang lahat ng yan. Di ba? Nagwawakas ang lahat ng problema. Yung madilim na tunnel, pag sumuko kayo, hanggang doon lang kayo sa dilim. Diretsuhin nyo. May liwanag doon sa dulo. Ngayon, kung huminto kayo, talagang dyan lang kayo sa dilim. So, dumiretso lang kayo. Yung bagyo, tumitigil din. Diba? Kaya nga may bahagari. After ng bagyo, anong susunod? Rainbow. Kaya diba sabi yan, there is a rainbow after the rain. Meaning, may wakas ang lahat ng pagdurusa sa buhay. Kailan natapos yung pain, yung hurt, yung brokenness ni Ruth? When she met Boaz. Nagwakas na ang lahat ng kanyang pagdurusa. A godly man, a very rich man, they married and took care of both Ruth and Naomi. Things got better now. There was laughter once again. Hindi na kailangan mamulot ng uhay ni Ruth
Hindi na siya magugutom kasi may lalaking sumagip sa kanya, isang pagpapala na padala ng langit, walang iba kundi si Boaz. Kaya kapag may pain kayo, may problema kayo, may hinaharap kayo sa ngayon, it will ease soon. Matatapos din yan. Diba? Pag problema mo, asawa mo, sabi, matatapos din yan. Diba? Magwawakas din tayo. Kung problema mo, kalusugan, matatapos ka rin. Diba? Pag namatay tayo, tapos ang lahat. Tama? Ngayon, sasabihin ng iba, bakit po ako? Ang dami kong problema. Buong buhay ko yata, problema na. Pag namatay kayo, tapos din ang problema niya. O, gusto niyo na ba matapos problema niya? O, pwede pa po ako. Kulang pa nga ang problema ko eh. Diba? Kasi matatapos lang yan kapag wala na tayong buhay. Makinig kayo mga kapatid. Pag nagising kayo isang araw, wala na kayong problema, praise the Lord, nasa langit na kayo. Diba? Wala na kayong pain, praise the Lord, hallelujah, nasa langit na kayo. Pero may sumasakit pang tuhod, may naisip pa kayong problema, buhay pa kayo. Diba? Kasi habang nabubuhay tayo, napupuno talaga tayo ng pagdurusa sa buhay. Pero mawawakas lahat yan. Sabi ng Revelation 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Wala na raw luha, wala nang sakit, wala nang dusa. Lahat ay pinaalis na, pinawi na. Kailan yon? Pag namatay tayo. Kasi lahat ng pagdurusa, nagwawakas. Dito sa lupa at hanggang sa kabilang buhay. Number 2, kung meron kayong problemang hinaharap, don't quit. Life must continue. Get involved with life. Bagsak ang buhay ni Ruth nung mamatay ang asawa niya. Namatay pa ang kanyang bayaw na sana'y sasaklolo sa kanya. Patay din ang kanyang biyanan. So lahat na lang namatay sa buhay nila. So kawawang-kawawa sila. Pero sumuko ba si Ruth? Bumigay ba siya? Sabi ba niya, tama na, ayoko na nga po, mag-iwahiwalay na rin nga tayo. No. She never quit. So anong ginawa niya? Namumulot pa nga ng uhay eh. She got busy. Diba? Naging busy siyang lalo. She stayed busy. She refused to quit on life. Alam ni Ruth na ang namatay, yung asawa lang niya. Siya buhay pa, so dapat siyang mabuhay. Even as mga kapatid, kung meron kayong mahal sa buhay, asawa, anak, magulang na namatay, huwag niyo patayin ang sarili niyo. Sila lang ang namatay, buhay pa kayo, mabuhay kayo. Yun ang kailangan ginagawa natin. Huwag niyong pangunahan ng Diyos. Darating din ang araw, mamamatay din tayo. So hanggat buhay tayo, mabuhay tayo, gawin natin ang pwede natin gawin sa buhay na pahiram ng Diyos sa atin. Marami kasing tao pag namatayan, di ba? Habang libing, sasabihin, sasama na ako, hindi ko na kaya, wala ka. Pag tinulak mo naman, magagalit. Sige, sumama ka na. Di ba? Huwag kayong masyadong magramram pag tayo nakakaranas ng ganyang mga kalungkutan at kabiguan sa buhay, pangungulila. Dahil may hangganan din naman ng pagdurusang yan. Silang kinuha ng Diyos, namatay na sila, bahala na ang Diyos sa kanila. Buhay pa tayo, mabuhay tayo. Gawin ang dapat gawin. Nakita niyo si Ruth, she went to a new place. Nakita niyo yung ginawa niya? Nagpunta siya sa ibang lugar. Mula sa Moab, lumipat ng Bethlehem. Grabe ang kanyang pagpupunta ron. Another culture, another place, another beliefs. Yan ang kanyang pinuntahan. She stayed busy all day. Namumulot siya ng uhay. And she refused to quit. Diba? So hindi siya basta-basta nagkukwit. So hardworking woman itong si Ruth. She stayed busy. Yan ang kanyang ginawa. So sana ganun din tayo. Kung we experience unfairness sa mundo, don't quit. Kung yung boss mo masyadong unfair, yung sip-sip ang pinopromote niya, ikaw na masipag ay hindi, tas tatamarin ka na. Ba't ka tatamarin? Lalo mong sipagan. Kasi ang Diyos naman natin sa langit, hindi naman bulag. Hindi naman bingi para ikaw ay kanyang talikuran pag ikaw ay nagiging mabuti sa iyong ginagawa. Meron sa school, di ba? Nangungopia lang sa'yo, honor pa. Oh, di ba? Hindi naman siya nag-review, nilinawan lang niya ang mata niya. Ano?
Pero na-honor, ano? Tapos sasabihin mo, ba't ako hindi honor siya, nangungopia lang sa akin. Oh, anong gagawin mo? Sa susunod, mangungopia ka na rin. Hindi mo nagagawin ng tama. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. So, kailangan na ginagawa pa rin natin yung tama. Listen, kung unfair ang mundo, unfair ang tao sa paligid, hindi ang Diyos natin sa langit. Diba? Kaya huwag tayong susuko anuman ang nararanasan natin sa buhay. Number 3, your situation must not change your attitude. Maintain your integrity regardless of the situation. Yung mabait, dapat mabait pa rin siya kahit ano nangyayari sa buhay niya. Yung anak ng Diyos, anak pa rin ng Diyos kahit ano nangyayari sa buhay niya. Dapat ganon. Ang problema sa atin, anak tayo ng Diyos pag linggo. Tayo mo katabi mo. Diba? Ang bait ng itsura. Parang walang gagawing masamaan, di ba? Bukas mo tignan. Mas mabait yun. Minsan kasi ganun ang tao, pag linggo, kababait. Lunes hanggang Sabado, di mo na alam kung anong mga ugali. Dahil sa mga sitwasyon ng buhay. Mga kapatid, ang anak ng Diyos, kahit anong sitwasyon niya, anak pa rin ng Diyos. Mabuti pa rin. Hindi binabago ng sitwasyon, hindi binabago ng nangyayari sa paligid natin, ang ugali natin, ang buhay natin. Pero minsan yan ang problema ng tao, kahit ng mga anak ng Diyos. Pumapangit ang sitwasyon, pati ugali pumapangit. Kasabay na pumapangit. Lalo na pag gutom. Diba? Ang anak ng Diyos, pag gutom lang sa handaan, sabi ko nga sa inyo, alas 4 ka nagpunta, alas 9 pa nagpakain. Naku po, kakaiba ugali niyan. Ewan ba, bakit ba ang tao pag gutom iba ugali? Napansin niyo yun? Pag gutom ang tao, iba ang ugali. Kaya ang tao dapat binubusog para mababait. Kahit sa meeting, di ba? Pag sa meeting, alam nyo, ang mga nagmi-meeting, mga gutom, sigawan yun. Magugulo. Away dito, away doon. Pero pag busog, approve. Kaya suggestion sa lahat ng officers, pag nagmi-meeting, laging busog. Para lahat, approve. Diba? Approve. Ganun lang tayo palagi. Kasi busog. Kasi kailangan nilalamnan ng sikmura. Iba talaga pag nagugutom ang tao. Pag nag-iiba ang sitwasyon, nag-iiba ang timpla ng ugali. Hindi dapat ganun ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, kahit pumapangit na nangyari sa buhay niya, ang ugali niya maganda pa rin. Nakita niyo si Ruth, mga kapatid? Ang pangit-pangit at ang sobrang pait na nangyari sa buhay nila, pumangit ba ugali niya? No. Sabi pa nga ni Boaz, alam niyo, kaya na-inlove si Boaz sa kanya. Ruth 2, 11-12. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko, take note that word, nabalitaan ko lang, nalaman ko sa iba, ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. So sabi ni Boaz sa kanyang, yung namumulot, kasi nakilala niya si Ruth, taga saan ka ba? Kami ganito, ganyan. Ikaw ba yun? Alam mo, napalitaan ko kung gaano ka kabait. Diba? Yun ang sinabi ni Boaz sa kanya. Nalaman ko kung anong ginawa mo sa biyanan mo. Hindi mo namang obligasyon yun, hindi mo dapat ginawa, pero ginawa mo pa rin. Hanga ako sa ginawa mo. Kaya bumilib siya. Kasi nga, mabuting tao talaga itong si Ruth. So Ruth initiative to care for Naomi. So talagang meron siyang initiative, hindi naman siya pinilit ni Naomi. Sabi ba ni Naomi, kawawa na ako mga anak, mga manugang ko, sino na mag-aaruga sa akin, matanda na ako. Hindi naman niya ginanon. So initiative ito ni Ruth na alagaan ng kanyang biyanan. And Ruth's industry, sobrang sipag niya. Mula umaga hanggang gabi, namumulot siya ng uhay. For what? Para mapakain niya ang kanyang biyanan. So mabuti siyang tao kahit ang pangit-pangit na nangyari sa buhay niya. Like David. Alam niyo si David, maraming nangyaring maganda sa kanya, pero marami ring pangit na nangyari sa buhay niya. Pero pansinin niyo kung gaano kabuti ang ugali nito. 1 Samuel 18:5. Lumalabas si David saan man suguin ni Saul. Siya'y nagpakabait at inilagay ni Saul siya sa mga lalaking mandirigma. Minabuti ng paningin ng buong bayan at gayon din ang paningin ng mga lingkod ni Saul. So anong ginawa kay David? He was promoted. Mula sa isang pagiging pastol, naging mandirigma. So na-promote. Diba?
So anong ginawa niya nung siya'y ma-promote? Anong sabi ng verse? At siya'y nagpakabait. Maraming tao pag napopromote, hindi nagpapakabait. Lalong sumasama ang ugali. Lalong nagiging mayabang. Pero si David nung ma-promote, nagpakabait. Tuloy natin ang kwento niya. Verse 8 up to the following. Nagalit na mainam si Saul at ang sabing ito ay sinama niya ng loob. At kanyang sinabi, kanilang inilagay kay David ang laksa-laksa at kanilang inilagay libo-libo lamang. Ano lamang ang kanilang tatangkiliking kundi ang kaharian? Inirapan ni Saul si David mula ng araw na iyon at si David ay tumutugtog sa kanyang kamay gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. At hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. Iniahagi si Saul ang sibat sapagkat kanyang sinasabi, aking tutuhugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na makalawa. Nagpakabait si David. Nainggit itong si Saul kay David kasi kinagigiliwan na siya ng mga tao. Siya na yung apple of the eye ng Israel. Kasi mandirigman na siya. Saan man siya suguhin, nagtatagumpay siya. Tinalo niya si Goliath. Talagang very successful siya. Kaya nga na-promote eh. Ngayon, gusto siyang patayin. So meaning, nadidemote na siya. Ibinabagsak na siya ni Saul. So anong nangyari? Ang sabi ng verse, nagpakabait pa rin. Pero mo, sasaktan na siya, papatayin na siya, nagpakabait pa rin. Kayo, halimbawa, yung katabi nyo, chinichismis kayo, magpapakabait pa kayo sa kanya. Ganun pala, ha? Di ba? Ganun tayo. Pag ginawan tayo ng masama, ano susundin natin? Ibabalik ko sa kanya ang kanyang ginawa. Minsan ganun tayo. Pero si David, sasaksakin na, papatayin na, sinisibat na twice, nagpakabait pa rin siya. Nakita nyo? Yung kanyang ginawa, mga kapatid. And verse 13 to 14. Kaya't inihiwalay ni Saul siya sa kanya at ginawa niyang punong kawal sa 1,000 at siya'y naglabas, pumasok sa harap ng bayan, nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos. So ibinalik uli. So ang ginawa, sundalo ka, laban. Anong nangyari? Napapaganda ang pangalan ni David. Kasi nakikipaglaban siya, sumisikat siya. Sabi niya, alis dyan, balik ka, dito ka na lang, tumugtog ka na lang sa akin. Tumugtog, gusto niyang patayin. Hindi niya mapatay. Sabi niya, balik ka uli sa maging leader ka ng 1,000 para pag nakipaglabang ka, hindi man kita mapatay ka sa gera. Nakita niyo? From promotion, demotion, promotion, nagpakabait pa rin siya. Meaning, any situation ng buhay niya, si David, mabait pa rin. Ganun tayo dapat, mga kapatid. Hindi kayang baguhin ng sitwasyon ng nangyayari sa paligid kung sino tayo. Kung ano tayo. Di ba? Ganun yun. Magbago man ang tao sa paligid natin, magbago man ang ugali ng tao sa paligid natin sa atin, dapat hindi tayo nagbabago. Di ba? Mabuti pa rin tayo, anak pa rin tayo ng Diyos. Number 4, bad things are not always bad. Remember this, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, isaksak natin sa mga isipan natin at sa puso natin. Hindi lahat ng pangit na nangyayari sa buhay natin ay pangit talaga. Di ba? It is not always bad to go through bad times. Sometimes it is for our own good. Yung mga nangyayaring pangit sa buhay natin, yung pala ang ikabubuti natin. Root bad experiences deepen her trust in God. At yun ang nagdala sa kanya doon sa Bethlehem para makilala niya si Boaz at magkaroon siya ng asawa, anak, at maging lahi ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi lahat mangyayari yun. Halimbawa, maganda ang buhay nila sa Moab. Hindi namatay agad ang mga asawa nila. Babalik ba sila ron? Makikilala ba niya si Boaz? No. So kailangan niyang ma-experience yung lahat ng kapaitan para magkaroon ng blessing sa kanyang buhay. Like Joseph. Naalala niyo si Joseph? Imagine niyo, binenta ng mga Ismailita. Binenta ng mga Ismailita kay Potiphar. Tapos pinagbintangan ng isang kasalanang hindi niya ginagawa, ikinulong. Imagine niyo, yung pagkakakulong niya, yung pala way para makilala niya si Pharaoh. And the rest is history. Alam natin na nangyari sa kanya. Di po ba? Pero dumaan siya ng sobra-sobrang kapaitan ng buhay.
Pero yung pala ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Kasi nga, bad things are not always bad. Hindi lahat ng pangit na nangyari sa buhay natin pangit. May blessing na dala ang mga problema. Magiging prayerful ba ang isang tao kung wala siyang problema? Usually, sino ba ang mga nagiging prayerful? Di ba mga may problema? Kaya alam nyo minsan kung ang tao may problema pag nag-pray, umiiyak-iyak. Pag ang tao umiiyak na, pag nagpe-pray, malaki problema nun. Pagkain pa lang pinagpe-pray niya, Lord, thank you for all this food. Amen. Umiiyak na, pagkain pa lang. Tanungin niya, may problema ka, no? Diba? Totoo yun. Pero kapag ang pray niya, thank you for all this food. Amen. Sabi ko, sister, wala kang problema, no? Diba? Alam mo agad, sino ang nagiging mas matindi ang panalangin? Yung may nadaan ng hirap sa buhay. Tinuturuan tayo ng mga hirap ng buhay Magiging repentant ba tayo sa kasalanang nagawa natin? Kung tayo walang pagdurusa? Naalala lang natin humingi ng sorry, humingi ng tawad, mag-confess ng kasalanan pag meron na tayong paghihirap na nararanasan Diba? Pag naghihilot na tayo ng sugat, pag tayo po ay nagdurusa na sa buhay, magbabalik loob ba tayo sa Diyos kung tayo hindi na problema? Maraming mga tao, kaya nagbabalik loob sa Diyos, may problema yon. Yung taong na-promote, may magandang buhay, lalong pinagpapala na tumalikod sa Diyos, babalik ba yun sa Diyos? Never. Diba? Pero madalas, sino ang nagbabalik loob sa Diyos? Yung may problema. Kaya ba, may bagong dating, sabi mo, may problema ka, no? Huwag naman, baka lalong matisod, But usually, ganun talaga. Kahit naman tayo, mga kapatid, di ba? Bakit tayo nag-church every Sunday? Kasi lahat tayo may problema ring bit-bit. At alam natin, ang tangi ang Diyos lamang natin sa langit ang pwedeng sumaklolo at tumulong sa atin. Kaya hindi tayo bumibigay, hindi tayo humihiwalay sa Diyos Kasi alam natin na siya ang makakatulong sa atin. Lumalambot ba ang puso ng tao pag siya po may magandang buhay? No. Kapag siya may problema. Do you remember the prodigal son? Babalik ba siya sa tatay niya kung hindi siya nagutom? Magsosorry ba siya sa kanyang kasalanang ginawa? Tatanggapin ba niyang mali ang ginawa niya? Diba? Hindi. Kaya nga niya nilayasan ng tatay niya. Gusto niya mapag-isa Pero nung maalala niya, ang tatay niya, naku, mali talaga ginawa ko. Nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa tatay ko, babalik ako sa kanya. Kailan niya na-realize ang lahat ng bagay? Nung kumakalam na ang sikmura niya. Nung nahihirapan na. Nung nagdurusa na sa buhay. Kaya wag na nating hintayang magdusa pa tayo para tayo bumalik sa Diyos. Kailangan bumabalik palagi. Pero ang point lang natin, yung lahat ng paghihirap natin, wag nating tignan as pangit. May magandang nasa likod niyan. Lampasan lang natin ng tingin. Parang ganito yan Halimbawa, makulimlim. May ulan. May araw pa ba? Halimbawa ngayong araw na ito, makulimlim, pero mainit tayo sa labas. Maulan. May araw pa ba? Meron. Di naman umaalis Naaraw lang naman ng araw. Natatakpan lang ng ulap. Lampasan mo ng tingin. Diba? Kasi ang tinitignan natin yung problema. Ang tignan mo yung pagkatapos ng problema. May nakahandang pagpapala ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kailangan lang panlima, maging optimistic tayo. Maging positive tayo. Noemi and Ruth had two options in response with their situation. Si Ruth na manugang, si Naomi na biyanan, magkaiba ng perspective sa problema. And even us, magkakaiba ang perspective natin sa mga problemang hinaharap natin. Halimbawa, si Naomi, hinarap niya ang problema sa buhay with self-pity and bitterness. Sabi niya doon sa kanyang mga manugang, matanda na ako, maghiwa-hiwalay na tayo. Hindi ko na kayo kayang buhayin. Magkanya-kanya na tayo. Umuwi na kayo sa lugar niyo. Uwi na ako sa lugar ko. Kanya-kanya na. Nakita niyo yung pagiging negative niya? Di po ba? Pangalawa, anong sabi niya? Nung bumalik siya sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, nakita siya ng mga tao, sabi nila, di ba si Naomi yan? Anong sagot ni Naomi? Verse 20 to 21. Don't call me Naomi. She told them, call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty.
Ang sabi ng mga tao, di ba si Naomi yan? Wini-welcome siya. Sabi ni Naomi, op. Mga kababayan ko, don't call me Naomi anymore. Kasi ang ibig sabihin ng Naomi, full, puno, marami, sagana, blessed. Sabi niya, tawagin niyo na lang akong Mara, which means bitter, empty, wala na, nothing, nada, wala na anymore. Sabi niya, tawagin niyo akong Mara, punong-puno kasi ng kapaitan ng buhay ko. Diba? Kaya nga di ba may palabas na, Mara, Clara. O, sinong masarap ang buhay? Si Clara. Si Mara ay aping-api. Diba? Kasi yun ang ibig sabihin ng Mara, bitter. Diba? Puro kapaitan, puro pagdurusa. Sabi ni Naomi, huwag niyo na akong tawaging blessed. Tawagin niyo na lang akong bitter. Diba? So, paano niya tinignan? Anong perspective niya sa hinaharap niya? Maging bitter ka. May problema ka, maging bitter ka. May problema ka, maging bitter ka. May nang gumagawa naman sa'yo, maging bitter ka sa kanila. Yun ang perspective niya pag may problema. But iba si Naomi, ay iba si Ruth. Si Ruth, paano niya hinarap? Optimism and hope. With full of hope. Diba? Paano niya ginawa niya? Anong ginawa niya? Nagtrabaho. Diba? Kumayod. Buong magdamag, buong maghapon. Para lang makakain. So hindi siya nag-quit sa buhay. Talagang hinarap niya ang buhay na merong pag-asa. Di po ba? Listen mga kapatid. Pare-pareho lang naman tayo may problema eh. Tama po ba? Magkakaiba lang ng hugis, magkakaiba lang ng kulay, magkakaiba lang ng laki. Pero ang pinakamalungkot ay ito, magkakaiba tayo ng way paano harapin yung mga problema natin. Diba? Sabi nga mga kapatid, when life gives you lemons, make lemonade. Diba? Binabato ka ng bato, ipunin mo, bukas makakapagtayo ka na ng bahay. Diba? Meaning dito yung lemon ka na, hindi ka pa mag-church. Diba? Na hindi yung ibig sabihin. May problema ka na nga, dapat lalo ka mag-church. Kasi ang Diyos lamang talaga natin ang may solusyon sa lahat ng problema natin. May problema ka na, magdadrama ka pa sa bahay mo. Diba? Hindi mo na kami mag-church ng family ko, may problema kami. Wow ulit. Mga kapatid, pag may problema kayo, lalo kayong lumapit sa Diyos. Lalo kayong magbabad sa mga gawain ng Diyos. Yan ang kailangan natin ginagawa. Pag lobat ng cellphone nyo, anong gagawin nyo? I-charge nyo. Mag-charge ba yan ang hindi nyo ipa-plug in sa electricity? Hindi, di ba? Kailangan nyo isaksak doon sa source of power para siya'y muling ma-recharge. Ngayon, may problema ka, nangihina ka, paano ka mag-recharge? Eh, di dumalo ka na ng gawain. Makinig ka ng mensahe. Di ba? Yan ang makakatulong sa atin. Kaya alam nyo, ganda ng midweek service. Alam nyo mga kapatid, dumadami ang umate ng midweek service. Ano po? So sana ma-experience niyo ang midweek service mga kapatid. Yung midweek, bakit nilalagyan ng lahat ng churches, in any churches mga kapatid, laging merong midweek service? Kasi mahirap itawid ang buong isang linggo, na linggo lang ang aantayin mo. Pero mo, Lunes hanggang Sabado. Diba? Tapos linggo ang hihintay mo, magre-recharge ka ulit ng linggo. Diba? Bakit pinuputol natin yan ng Wednesday, ng midweek? Dahil kailangan mo ng lakas sa buong isang linggong na dumarating sa buhay natin. Matagal yung linggo. Diba? Kaya tayo mga kapatid, nagpa-plug in tayo sa lahat ng gawain. Nagbababad tayo sa lahat ng mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Yan ang dapat natin ginagawa. Ano po? May problema na tayo, lalo tayong lumapit sa Diyos. Yan ang kailangan natin. 1:66 hanggang 68. Mula no'y marami sa kanyang mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Maraming followers si Jesus. Pero nag-alisan, naglayasan, iniwanan si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanyang 12, o kayo, iiwanan din ba niyo ako? Anong sagot ni Pedro? Aba, saan kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Meaning,
Para kaming nagtampo sa bigas pag umalis kami sa iyo. 'Di ba? Nasa inyong buhay, nasa inyong lakas, nasa inyong pag-asa. Saan kami pupunta? So kung may problema kayo, saan kayo pupunta? Sa kwarto nyo? Magkukulong kayo? Magpapatay ng ilaw? Maglalak? Tapos magpapatugtog ng malungkot? Di ba? Lalabas ka pa ng buhay doon. Tingin mo. Dapat lalo kang lumapit sa Diyos kasi ang Diyos ang pag-asa natin. Ano po? Yun ang napakahalaga na dapat ginagawa natin. Tayo natin tumayo mga kapatid. Life is not always good. Life is not always fair. Ang buhay hindi laging umaayon sa gusto natin. Pero wag mag-alala, dahil sa likod ng bawat lungkot may ligaya, sa likod ng bawat hirap may ginhawa, sa likod ng bawat kawalan may kasaganaan, sa likod ng bawat luha may ngiti, sa likod ng bawat kapaguran may kapahingahan, sa likod ng bawat problema may biyayang nakalaan para sa bawat isa. There is always a rainbow after the rain. Ika nga nila. Dahil sa bawat hirap na dinadaanan natin, may happy ending na naghihintay para sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo susuko, hindi tayo bibitaw, basta marunong tayong mag-antay sa perfect timing ng Diyos, gaya ni Ruth, magkakaroon ng happy ending ang buhay natin dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay. Let's pray. Lord, thank you po dahil napakabuti po ninyo sa amin. Lagi niyong ipinapaunawa sa amin na sa bawat problema na meron po kami, sa bawat hirap, sa bawat dusa, meron pong biyayang nakalaan na nasa likod po nito. Tulungan niyo po kami palagi na lampasan po namin ng tingin ang mga problemang ito, lahat ng mga paghihirap. Kasi alam po namin na kayo po'y lagi pong tapat. Hindi man fair ang mundo, fair po kayo sa amin kung magtatapat po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami na laging magkaroon ng patience, Panginoon, para mahintay po namin yung perfect timing po ninyo. Hindi yung timetable namin, kundi yung timetable ninyo. Kung minsan po kasi masyado kaming nagmamadali para sa kasaganaan, para sa kagalingan, para sa promotion, para sa pag-alis ng problema, para sa solusyon sa lahat ng aming mga dinadaanan. Hindi po namin nakikita na lahat pala ng mga ito merong layunin sa buhay po namin. Inihahanda niyo po kami, pinalalakas kami, pinatitibay kami upang sa gayon maging handa po kami sa tagumpay na nakalaan para po sa amin. Kaya Panginoon, sa oras po na ito, anumang mga pinagdadaanan ng aming po mga kapatid dito po sa Taytay Church of Christ, may mga baon man kaming mga problema sa aming pong puso, sa aming emosyon, meron kaming galit, meron kaming samahan ng loob, meron kaming tampo, tulungan niyo po kaming maalis ang lahat ng ito. Meron po kaming mga kabigatan ng loob, meron kaming mga problema sa aming pamilya, may problema kaming financial, may problema po kami sa aming kalusugan, may mga hinaharap po kaming mga suliranin sa buhay. Sa oras po na ito, paintindi po ninyo sa aming lahat na merong happy ending na nag-aantay para sa bawat isa po sa amin. Muli, ang blessing po ninyo sumagana sa Taytay Church of Christ in Jesus' mighty name. Amen.